Lumipas ang mga araw at ngayon ay pababa ako ng aming hagdan dito sa bahay ng daddy ko na 10 taon ko pa lamang nakakasama dahil nga sa mahabang panahon itong pinagtaguan ng aking ina na inakalang niloko siya noon ni daddy na hindi naman pala totoo at pawang pinaglaruan lamang sila ng tadhana noon. Ngayon ay masaya na kami at ako sa aking propesyon na pinili ay hindi naman ako pinigilan ng aking mga magulang. Sa umaga din ay maaga ako laging pumapasok sa trabaho dahil sa umaga ay may show din ako na tumatagal lamang ng halos 30 minutos. Dito ako lalong nakilala bilang isang magaling na reporter na aking pinaghirapan naman. Pagkababa ko ng hagdan ay dumiretso na ako sa aming dining area at inabutan ko doon ang aking mga kapatid na nakakatanda sa akin. Kambalang mga ito at minsan nga'y nalilito ko noon sa mga ito. Pero hindi kalaunan ay nalaman ko na din kung paano aking malalaman kung sino si Kuya Luke at kung sino si Kuya Lucas sa kanilang dalawa. Sila ay lumaki kay daddy at ako lamang ang tanging naiwan noon kay mommy. Kaya naman matagal din bago ko sila nakilala. Bunso, halika at kumain na tayo. Ang dami niluto ni mommy. Pag-aya sa akin ni Kuya Lucas. Oo nga bunso, bilisan mo na at baka maubusan ka namin ni Kuya. Sabi pa ni Kuya Luke. Good morning, Lara anak. Halika na at huwag mo nang pansinin ang mga kuya mo at maupo ka na. Utos naman ni daddy sa akin at lumapit muna ako dito para humalik na madalas kong gawin sa kanila ni mommy. Si mommy naman ay lumabas din mula sa kusina at may dala pa ito na aking paborito na sinangag na kanin na ang nilagay ay star margarine na maraming bawang. Oh, ito na ang paborito ng aking bunso. Sinangag na may star margarine na maraming bawang. At ang nakakapagpasarap pa dito ay ang tuyo na in-order ko pa kay Aling Ine dahil alam ko naman na basta galing sa kanya ay magandang kalidad ng tuyo. Wika pa ni mommy habang nilalapag ang dala niya sa mesa. Agad akong kumuha at sumubo nang nailapag na ito ni mommy sa mesa. Wow, mommy, ang sarap po talaga! Sabi ko kay mommy at napangiti naman ito sa akin. Binola mo pa ang mommy. Sige na kumain na kayo at baka malate na kayo sa mga trabaho nyo. Wika pa ni mommy sa amin. Naku, mami, kami okay lang na hindi agad umalis. Si Bunso lang naman ang madalas magmadali dito dahil na din sa trabaho niya. Sabi ni Kuya Lucas. Kung sa kumpanya ka sana nagtatrabaho, Bunso, ay hindi mo na kailangang magmadali at ikaw may hawak ng oras mo. Hindi ka tulad dyan sa propesyon na iyong tinahak. Lagi ka na lang nagmamadali kahit pag gusto ka pa namin makabanding ay hindi maaari. Lalo na kapag marami kang inaasikaso sa department mo na ikaw na halos ang utak. Kaya lalong gumaganda ang article na inilalabas ng kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Mahabang litanya ni Kuya Luke. Pero wag kang mag-alala, Bunso, dahil suportado ka naman namin ni Kuya at nila Mom at Dad. Ang sa amin lang ay kung sa sariling kumpanya ka sana natin nagtatrabaho, ay hindi ganyan ka-hectic sanang schedule mo. Dugtong pa nito sa kanyang sinabi. Oo nga, Iha. Wag mo sanang isipin na negative ang mga sinasabi ng kuya mo sa'yo. Dahil kahit ano pang trabaho ang pasukin mo ay nakahanda kaming suportahan ka. Wika pa ni daddy sa akin. Ako naman anak ay alam mo naman na lagi lamang nakasuporta sa'yo kami ng daddy mo. Sabi pa ni mommy na ikinangiti ko naman dahil sanay na ako sa mga sinasabi nila at matagal na din na sinasabi sa akin ni Kuya Lucas na madalas nga talagang hectic ang schedule ko. Salamat, Mom and Dad, at sa inyo din Kuya sa pag-iintindi sa aking trabaho. Sabi ko sa kanila. Naku, tama na nga mga yan at kumain na muna tayo. Lucas, iho, naipadala na ba ng sekretarya mong email na sinabi ko kahapon na ipadala niya? At huwag kakalimutan? Sabi ni Daddy at may itinatanong din ito kay Kuya na hindi ko din naman maintindihan kaya itinuon ko na lamang ang aking sarili sa pagkain. Chapter 4. Nang matapos kami na kumain ay nagmamadali na din akong umalis. Ma'am, Dad! At sa inyo mga kuya kong pogi na hindi ko maintindihan kung bakit mga wala pa din kayo mga girlfriends hanggang ngayon. Aalis na po ako ha? Paalam ko sa kanilang lahat. Alam nyo naman na Sabado ngayon at kahit ganitong araw ay dapat maaga ako dahil sa morning show ko tuwing Saturday morning. Sumakay na agad ako sa aking kotse. Habang nagmamaneho ay binuksan ko na din ang radio. At sakto na kanta ng sikat na SB19 ngayon ang pinatutugtog ng DJ ng radyo. Iba din ang pinagdaanan ng 5 ito bago pa nila makamit ang kanilang tinatamasang kasikatan ngayon. Kaya nga mula nang magsimula sila ay lagi na akong updated sa mga ganap nila. Noon nga na unang interview pa sa kanila ay may mga bashers pang dumating at maging ang kanilang visuals ay napuna pa ng mga ito.
Marami din ang dumating na pagsubok sa kanila na muntik pang magkahiwa-hiwalay sila dahil nga kahit anong gawin nila noon ay hindi sila napapansin ng mga taong mas gusto pa ang ibang lahi kaysa sa sariling atin. Iyon ang nakakalungkot na dapat ay masuportahan natin ang mga kababayan natin na gumagawa ng kanilang mga pangalan sa larangan ng musika. Sinabayan ko ang kanta hanggang sa matapos ito. Napakagandang pakinggan nito at kung pakikinggan mo na mabuti ang bawat liriko ng kantang ito ay masasabi mo na tagos sa puso. Habang nasa spotlight ng katanyagan ay kailangan pa din na magpahinga. Hanggang sa makarating na ako sa opisina ng broadcasting station kung saan ay naghahanda ng lahat para sa aking pang-umaga na show, kung saan ay tinatalakay ko ang mga buhay ng mga kilalang businessman sa buong mundo. At syempre bago namin inilalabas ang mga ito ay kinakausap namin ng mabuti ang bawat taong gusto namin ma-featured sa aming program. Miss Lara, nandyan na pala kayo. Halika na at nang ikaw ay maayusan ko na. Sabi sa akin ng makeup artist. Agad naman akong sumunod dito at naupo sa harap ng salamin. Tumagal lang naman ng halos 15 minutes ang pag-aayos nito sa aking muka at buhok na sadyang light makeup lamang ang inilalagay nito sa aking muka. Dahil ang lagi nitong sinasabi sa akin ay hindi ko na daw kailangan ng makapal na makeup dahil natural na daw ang ganda ng aking muka. Nung matapos ay agad na akong pumunta sa aking designated na upuan dito sa studio. Magandang umaga sa ating mga televiewers at maging sa ating mga tagapakinig sa radyo. Paunang sabi ko na sadyang aking pinapasiglang boses ko. Habang umeere ang aking show ay akin ang sinabing lahat ng tungkol sa aking napili na i-featured para sa araw na ito. Na isa din na multimillionaire na si Mr. Aidan Shokolen at ang asawa na nito na si Miss Beatrice Luigi sa Monteculen na alam kong sa article na ginawa ko para sa kanilang mag-asawa ay tsak na makukurious ang tao sa kanila. Minabuti ko din na i-hide ang ibang masasela na bahagi ng artikulo na aking ginawa para sa kanila. Hanggang sa natapos ang buong segment ng aking show ng maayos at may mataas na ratings. Actually, sa halos 1 taon ko na ginagawa ito, ay aking nakasanayan na din sa bawat negosyante na gusto kong i-featured ay may mga pahina ng kanilang buhay na dapat lamang na manatiling sagrado. Kaya naman ginagawa ko ang lahat para lamang maging good feedback palagi ang makukuha ko. At dito na nagtatapos ang aking nakalap na mga chika sa pamilya ng taong ating natunghayan ng buhay. At kung paano niya nagawa na makuha ang lahat ng yaman na kanilang tinatamasa ngayon. Sana'y muli niyo akong samahan sa susunod na Sabado para sa isa na naman na taong ating mapipili na ma-feature ang buhay sa aking programa sa Morning Chikahan. At ako pong inyong lingkod, Miss Lara Marie Wilson, na laging naghahatid ng mga eksplosibo at nakakaantig na mga kwento ng buhay ng mga taong nagsikap na marating ang kanilang tinatamasa na karangyaan sa buhay. Pagkatapos ng aking huling segue ng programa at nakapagpaalam na din ako sa aking mga televiewers, ay agad na akong bumaba ng platform. Good job, Miss Lara! Grabe naman ang mga chika na yung sinabi ngayon. Maging kami na mga nandito sa gilid at nagbibigay ng instruction sa'yo ay nagugulat sa buhay ng mga taong na i-featured mo ngayon. Sabi sa akin ng mga tao dito sa set at ang production team maging ang mga team ko ay lagi din nandito para sa kanilang suporta sa akin. Salamat sa inyo, pero syempre palakpakan niyo mga sarili niyo dahil hindi din magiging matagumpay ang segment ko na to kung wala kayo at ang ating magagaling na crew. Sabi ko sa kanila nang nakangiti. At syempre sa aking team na walang sawang tumutulong sa akin sa bawat taong gusto ko na ma-featured ay sila din ang aking mga kaagapay. Dugtong ko pa sa aking sinabi at lumapit na sa aking team. Congrats again, Beshi! Grabe, simula na mag-umpisa na mag-air ang morning show mo na to, ay hindi man nakaranas ng rating na mababa. Laging hot topic ang iyong programa na tinatangkilik ng marami mong tagahanga. Sabi ng aking best friend na si Mikey na para na namang nakalunok ng megaphone sa lakas ng boses nito. Pagkatapos namin dito ay kailangan pa din namin na magpunta sa opisina. Mahirap man ang aking trabaho ay nag-e-enjoy naman ako sa bawat taong aking nakakasalamuha. At dahil din sa kanila ay napakarami ko nang natutunan na aking ipinagpapasalamat sa mga taong aking nakakapanayam. Katulad na lamang na mag-asawa na sila Mr. and Mrs. Cullen. Na grabe at naaantig talaga ako sa kanilang kwento. Na kung ako sigurong nasa sitwasyon ni Miss Beatrice, ay maaaring bumitaw na ako sa hirap ng mga pinagdaanan niya. Natapos ang buong araw ko na naman sa trabaho. Kaya aking hindi na masisising mga kuya ko kung bakit gusto na nilang sa kumpanya na lang ni Daddy ako magtrabaho. Chapter 5. Lumipas ang mga araw at ngayon ay maaga akong papasok ulit para ako na mismong magpunta sa opisina ni Marco.
Hindi na din muna ako umuwi sa bahay at dito na lang muna ako sa aking kondo. Nagtimpla muna ako ng aking paboritong black coffee na konti lang ang asukal. Habang nagkakape, naalala ko pang sinabi sa akin ng isa sa mga katim ko na siyang pumunta para kumausap kay Marco. At ang aking ikinaiinis ay umiiyak ito habang nagsusumbong sa akin. Dahil sa masungit daw na pananalita habang kinakausap nito si Marco at dahil natakot na ito na bumalik pa ulit doon, ay ako nang nagdesisyon na puntahan ito ng personal. Napakasama talaga ng ugali nito. Kaya nga noon ay napaglaruan ako nito nang hindi ko agad nalaman kung hindi ko pa nahuli ito at ang mga kaibigan nito na nag-uusap tungkol sa kanilang bet na kailangan pala akong paibigin at saktan ni Mark para makuha niyang isang sports car na premyo nito kapag napaibig at nasaktan ako nito. Flashbacks. Habang papunta ako sa cafeteria at hinahanap ko din ang aking boyfriend na si Marco, ay hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit tila sinasabi nito na pumasok ako sa isang pribadong room dito sa campus kung saan ay madalas tumambay ang buong Elite League na pawang mayayaman na estudyante lamang ang nakakasama sa kanilang grupo. Ako kasi scholarship lamang ang tanging dahilan kung bakit nakakapasok ako sa ganito kagandang university sa Pilipinas na tanging mayayaman lamang ng mga estudyante ang nakakapag-aral. Lumapit ako ng dahan-dahan sa may pintuan at hindi pala ito nakalock at bahagya pang nakabukas ang pinto. Grabe ka Marco, ang tinik mo talaga. Biruin mo nagawa mong bet namin sa'yo na kailangan maging kayo ng babaeng ubod ng taba na yon at napakapangit din. Halos isang buwan pa lamang at magagawa mo ng lahat ng aming pinagagawa sa'yo. At makukuha mo na din ang premyo na isang sports car na nag-ambagan kami dito, brother, para lamang mabili ang premyo na inaasam mo. Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Marco na si Luke, na alam kong certified playboy ng grupo nila. Oo nga bro, kaya bilisan mo na at ipahiya mo sa buong campus si Batchoy nang matauhan na. Dahil feel na feel niya kasi ang pagiging boyfriend mo. Sabi naman ni Harlem. Isa din sa mga barkada nito at ang hindi nila alam ay dinig na dinig ko ang lahat ng mga sinasabi nila. Labas ako sa usapan nyo na yan at please lang tigilan nyo ng ginagawa nyo guys dahil nakakasakit na kayo. At ikaw Marco, sigurado ka ba dyan sa mga pinaggagawa mo? Baka mamaya ay kainin mo lahat ng mga sasabihin mo at baka mamaya ay mabaliktad ang sitwasyon ni Miss Batumbakal at ikaw pang maghabol sa kanya sa huli. Sabi naman ni Zachary, ang kaibigan nila na pinakatahimik sa lahat at ang tagalinis ng mga kalokohan na ginagawa ng kanyang mga kaibigan. Yaan mo na sila bro, kapag yan si Marco iyak ng iyak sa atin ay sasapakin ko talaga yan. Si Elias na sa aking palagay ay babaero din, pero hindi kagaya ni Luke at Harlem na grabe talaga ang mga ito kung magpalit ng girlfriends. Hindi ko na hinintay pa na magsalita si Mark dahil ayaw kong masaktan ng tuluyan sa mga maririnig ko mula sa kanyang bibig. Kaya naman naisipan ko nang umalis at nagtungo na lamang ako sa likod ng bakanting building kung saan ito nang naging tambayan ko noon pa man, lalo na kapag nabubuli. Naupo na lamang ako sa paborito ko na pwesto dito. Kinuha ko ng aking diary at nagsulat na lamang dito ng mga nangyari ngayon sa akin. Ilang oras na akong nakaupo at natapos na akong magsulat nang may biglang lumapit at umupo din sa aking tabi. Bakit nandito ka? Kanina ka pa hinahanap ni Marco. Tanong nito sa akin at napalingon din ako sa gawin nito. Si Zachary pala at nakatingin ito sa langit habang nakapamulsa. Napakagwapo din ng isang ito. Kung titingnan mo silang magkakaibigan ay para silang Greek god sa angking kagwapuhan nila. Bakit naman niya ako hahanapin? Sabi ko dito ng patanong din. Malamang girlfriend ka niya at talagang hahanapin ka nun. Dahil bumili pa siya sa cafeteria ng paborito mo. At ngayon ay papunta na siya dito dahil tinext ko na nakita na kita. Kaya mamaya lamang ng konti nandito na yun. Sagot nito sa akin. Bakit mo sinabi sa kanya na nandito ako? Sabi ko pa dito at agad na akong tumayo para umalis sana. Pero nakakailang hakbang pa lamang ako ay nahawakan na nito ang braso ko. Saan ka pupunta miss? Dito ka lang at hintayin mo ng boyfriend mong hindi na mapakali sa kakahanap sa'yo. Sabi pa nitong muli sa akin. Bitawan mo ako! Pakiusap ko pa dito. No miss, hindi kita bibitawan. Sagot nito sa akin at mas hinigpitan nga ang pagkakahawak sa aking kamay. Dahil sa ayaw ako nitong bitawan ay no choice ako, kung hindi tuhudin ang hindi dapat. Aray! Bakit mo naman tinuhod ang aking kayamanan? Sigaw nito sa akin habang hawak ang kanyang alaga na mukhang napuruhan ko ata. Nabitawan na din ako nito. Sorry, ikaw kasi ayaw mo akong bitawan, kaya yan tuloy.
Sabi ko pa dito habang naka-peace sign. Nakatalikod ako habang naglalakad ng paatras at aking ikinagulat ng may tao akong naatrasan. At kahit hindi ko tingnan kung sino ito ay kilalang kilala ko na kung sino ang may-ari ng mga kamay na nakahawak ngayon sa aking bewang. Pot, kanina pa kitang hinahanap. Mabuti na lang at nakita ka ni Zachary. At bro, ano nangyari sa'yo? Bakit hawak mo yan? Sunod-sunod na tanong nito na nakatingin na pala sa kaibigan niya na hawak pa din ang gitnang bahagi ng pagitan ng mga hita nito. Itanong mo dun sa girlfriend mo. Singhal nito at umalis na nakasimangot pa din. Ano nangyari kay Zach? Tanong pa nito sa akin. Ayaw niya kasi akong bitawan kanina dahil daw utos mo na wag akong paalisin. Kaya tinuhod ko yun para bitawan niya ako. Sagot ko dito. Grabe ka naman, nagawa mo talaga yun? Paano na lang kung napasama ang pagkakayakap mo sa kanya? Sabi pa nito sa akin na tila na guilty din ako dahil tama naman ito. Kasalanan niya din naman eh. Sagot ko na lamang dito. Halika na at may dala ko para sa'yo. Pag-aya nito sa akin na para bang kung magsalita ito, ay hindi ito nagpapanggap lamang na gusto niya talaga ako. Marco, babalik na pala ako sa room namin dahil may isang subject pa ako na kailangang pasukan. Sabi ko dito at tinitigan ako nito ng mataman na para bang pilit nitong binabasa ang kilos ko. Galit ka pa sa akin, Pot? May nagawa ba ako na maaaring ikagalit mo sa akin? Tanong pa nito sa akin. Wala naman, sadyang may pasok pa talaga ako ngayon sa isang subject namin, kaya naman kailangan ko nang bumalik. Sabi ko pa dito. Sige, ihahatid na lamang kita, pero bago ka pumunta sa classroom mo ay kainin mo muna ang Choco Moist Cake na ito, na alam kong paborito mo. Wika nito sa akin at inilabas na nga ang paborito kong ang tunay na cake. Magpapanggap na lang muna ako sa harapan nito na wala pa akong alam sa bet nilang magkakaibigan. Kinain ko nga ang dala nitong cake. Dahil sayang naman, libre na. Inihatid na din muna ako nito sa room ko. Nang matapos ang klase kinahapunan ay nagtataka ako kung bakit maraming tao na papunta sa court at bigla na lamang akong nagulat sa best friend ko na si Mikey na tila hinabol ng kabayo dahil hingal na hingal itong lumapit sa akin. Best! Halika sa covered court! Sabay hila nito sa akin kaya naman dalawa na kami ngayon na tumatakbo nito. Pagdating sa covered court ay para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking nakikita na si Marco ay may kahalikan na ibang babae at nakalagay ito sa malaking screen sa covered court at paulit-ulit na nagpe-play. Pagkatapos ng halikan nila ng babae, nagplay din ang naging usapan nila kanina ng mga kaibigan niya at hindi ko kinayang aking narinig na sinabi ni Mark. Mabuti na lamang at nasa likod ko ang aking best friend kaya naman bago pa ako matumbay nahawakan na ako nito. Kahit pa napakabigat ko. Nagtingin na din sa akin ang lahat ng tao sa covered court. Napaka-ilusyonada kasi ng babaeng yan. Kaya naman naluloko na lang at napapaglaruan ng basta-basta. Sino ba naman na magseseryoso dyan sa tabatsoy na yan? Na bukod sa napakapangit ay parang manang din kung manamit. Sabi ni Faith, ang leader ng mga mean girls sa school namin. At isa sa nababalitaan ko din na may gusto kay Marco. At ang babae sa video na piniplay ngayon sa covered court. Nakahalikan ni Mark, ay ito din. Nagtawanan ng mga tao. Kaya naman agad na akong inakay ni Mikey, paalis, nang iyak ng dahil sa ginawa na panloloko sa akin ni Mark at ang aking pagkapahiya sa harap ng napakarami. End of flashbacks. Chapter 6. Nabalik ako sa realidad nang may bigla na lamang nag-doorbell sa aking pinto na hindi ko din naman alam kung sino dahil wala naman akong inaasahan na bisita ngayon. Nang silipin ko ito ay ang best friend ko lang pala na wala man lang pasabi na pupunta pala siya dito ngayon. Binuksan ko ang pinto at napatakip na lamang ako ng aking tenga dahil sa ingay nito. Beshi ko! Sigaw pa nito na akala mo hindi kami nagkita ng mga ilang araw. Napakaligalig talaga nito na akala mo'y nakalunok lagi ng microphone. Besh, pumasok ka nga dito sa loob dahil nakakahiya napakaingay mo. Sabi ko pa dito at hinila papasok sa loob ng aking kondo. Ano bang ginagawa mo dito at pumunta ka pa talaga dito sa kondo? Magkikita lang din naman tayo mamaya sa opisina. Sabi ko pa dito. Wala naman, Besh. Gusto ko lang na sumabay sa'yo sa pagpasok ngayon. May masama ba sa gusto ko? Tanong pa nito sa akin na ikinangiti ko na lamang. Dahil tama naman ito. Wala naman masama kung sasabayan niya akong pumasok. Okay, sige. Paalis na din naman talaga ako bago ka dumating. Kaya hintayin mo na lamang ako dyan at akin na lang nakukunin ang bag at susi ng kotse ko.
Sabi ko pa dito at pumasok na nga ako sa aking kwarto. Nang makuha ko ang dapat kunin ay lumabas na akong muli. At naghihintay naman sa akin ng best friend ko na nilalantakan na pala ang cake na kinuha nito sa refrigerator. Halika na besh at baka matraffic tayo. Pag-aya ko dito. Sandali lang naman besh, kumakain pa ako oh. Sabi nito sabay taas ng platito na hawak niya. Pumunta ka ba talaga dito para sunduin ako o para makikain? Tanong ko ulit dito. Parehas, besh. Matagal ko na kasi na hindi natitikman ng bake mong cake. Kaya naman na-miss ko to ng sobra. Sabi pa nito habang isinusubong isang slice ng cake sa kanyang bibig. Totoo naman ang sinabi nito na bihira na din akong mag-bake ngayon. At ang kinakain nga nito ngayon ay aking binake noong nakaraan na araw pa lamang. Na kinakain ko lamang kapag aking gusto. Sige na, bilisan mo na lamang ang pagkain mo. O di kaya ilagay mo na sa Tupperware yan na cake. At dalhin mo na lang sa opisina. Sabi ko pa dito. Inilagay na nga nito sa Tupperware ang cake. At ang nakakatawa pa ay halos inubos na nito. Grabe ka naman, besh. Dapat ay pati yung lagayan ng cake ay dinala mo na din. Biro ko pa dito. Kaya mo na akong dalhin tong lahat, besh. Mag-bake ka na lang ulit. Nang sa gayon ay may kakainin ka din. Nakangiting sabi pa nito sa akin na natawa na lamang ako dahil sa mga palusot nito sa akin. Lumabas na kami ng aking kondo. Magkahiwalay din naman kami nito ng sasakyan. Dala-dala din nito ang kanyang kotse. Habang nasa aking kotse ay iniisip ko na din kung anong mangyayari sa paghaharap namin mamaya ni Mark. Sasaglit lang kasi talaga ako sa opisina para sa ilang reports na kailangan ng mapapirmahan at aking ibibilin ito ng maayos sa team ko nang sa gayon kahit mawala ako ng ilang araw ay magagawa nila ng maayos ang lahat. Dahil mukhang mahabang oras ang kailangan kong igugol para makuha ang kailangan ko kay Mark at para makapag-umpisa na rin kaming mangalap ng mga kailangan para sa gagawin namin na article dito. Napapabuntong hininga na lamang ako. Dahil sa lahat talaga kasi nang gugustuhin na i-featured ng boss namin, ay ang ex-boyfriend ko pa talaga na grabing sakit ang ibinigay sa akin noon.